Oo, at dahil dyan, mga bossing, ito na katulad ng sinasabi ko, VP Sara sa 2028, talaga namang siya ay mukhang desidido na. Kaya humanda ka, sabi ko nga sa inyo, hindi naman to dapat talaga tatakbo eh. Pero putang ina, pineste nyo kasi ng pineste. Ikaw tambalos-los, pineste mo ng pineste itong maali. Pag ito hindi nyo na-impeach, putang ina nyo, panalo to sa 2028. Magtago na kayo sa sinapupunan ng mga lola nyo. Oo, bumalik kayo sa mga sinapupunan ng mga lola nyo. Pagtapos ni VP Sara, ipapanganak kayo ulit. Sigurado ko hahabulin ni VP Sara ang lahat ng mga kahayupang ginawa ninyo, hindi lang sa kanya, pati sa bayang Pilipinas. O sige, tingnan natin to. Inday Sara sa 2028, tatakbo na daw. Wow, palakpakan natin mga bossing. Diretsahan ng sinabi ni Vice President Sara Duterte na posible siyang tumakbo sa 2028 presidential elections. Para sa isang kaalyado ng mga Duterte, patunay ang peace rally ng Iglesia ni Cristo sa dami ng mga sumusuporta kay VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Mismong si Vice President Sara Duterte na ang nagsabi, seryoso niyang pinag-iisipan ang pagtakbo sa We are seriously considering. Teka, ba't pinula nyo? Ha? Ba't dinalagyan nyo ng pula yan? TV5, putangin na nyo ha. Mukhang ayaw nyo tumakbo si VP Sara. 2028 presidential elections. Sinabi niya yan habang nasa isang meet and greet sa mga OFW sa Tokyo, Japan. Walang direktang binanggit ang bise kung para ba sa pagkapangulo ang tatakbuhan niya. Pero yan. Pero naman TV5, tatanga-tanga rin eh. Sinabi na nga, tinanong na nga dun eh kung tatakbo ba siya sa 2028 na pagkapangulo eh. Itong TV5, hanggat pwedeng imamalain pa din eh. Tunog ang pangalan ni VP Sara para sa pinakamataas na posisyon sa 2028. Dagdag pa ng bise, hindi na dapat magpatuloy ang paurong daw na nangyayari sa bansa ngayon. Marami raw ang dapat ayusin sa polisiya ng gobyerno. Pero kaya raw itong magawa basta magkakaisa ang publiko. Matatanda ang dati ng sinabi ni VP Sara na sa 2026 siya magdedesisyon kung tatakbo ba siyang presidente o hindi. Para naman kay dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, siguradong maraming susuporta sa bise kung ituloy niya ang pagtakbo. Patunay raw dyan ang dami ng tao na nagpunta sa peace rally ng Iglesia ni Cristo kahapon. Yung star power ni Inday Sara, hindi nawawala, hindi kumukupas. Unang-una, kung siya'y tumakbo nun, siya na ang presidente ngayon. Which is true. Oo, Bongbong. Ilagay mo yun sa kukote mong gamunggo. Tangina nyo, wala kayong mga utang na loob. Wala kayo sa mga posisyon nyo ngayon kung hindi dahil kay VP Sara. Tandaan yan, unang-una sa lahat, hindi siya tumakbong presidente. Pangalawa, nag-vice president siya sa'yo. So 2 beses kanyang tinulungan, punyeta ka. Mahiya ka sa sarili mo. Ayun, si VP Sara pang i-impeach ninyo. Dapat kayo ma-impeach. Bakit? Anong impeachable offense? Just by waking up in the morning. Oh, yung paggising nyo pa lang sa umaga, sa paggising nyo sa araw-araw. Impeachable offense na yan. Salot. Salot sa lipunan. Oh, dapat sa inyo natutulog ng panghabang panahon, wala nang gisingan. Sabi naman ng Department of Utang na si Boying, nabuhay oh. Pucha, ayos yung sasakyan ni Boying. Mamahalin. Ayun na, nakakaluwag-luwag ka sa buhay, sir ha. O sige, ano sasabihin na naman ito ni Boying na hindi naman tumatakbo sa any position in the government? Justice, hindi makakaapekto ang peace rally ng INC sa investigasyon na ginagawa ng NBI laban kay VP Sara. Sis, tagal-tagal na yung investigasyon yun. Hindi nyo pa nasasampan yung kaso kay BP. Sampan nyo na. Sampan nyo na yung kaso kay BP. O, kita nyo yung ganda ng babae na yan. Putang na yan. Sa tingin nyo ba, mapayag ang sambay ng Pilipino na makulong yan? Hindi papayag ang mga Pilipino, Boying. Lahat ng sinabi mo mali. Lahat ng sinabi mo palpak. O, tsaya na, muntik ka na nga mamatay eh. Puros kahayupan pag ginagawa mo sa bayang Pilipinas. Pati si BP Sara, tinatarget mo pa ha. Ikaw talaga ang hitman ni Bongbong eh.
iniimbestigahan ng bise dahil sa pagbabanta niya noon sa buhay ng Pangulo at ng First Lady, pati kay House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Justice Secretary Boying Remulla, malapit nang isumite ng NBI Akala ko malapit ng sumakabila. ang kanilang report sa imbestigasyong ito. We just have to look at the law as something that equalizes everything between all of us. Si Boying parang hirap na siya sa buhay. No? Boying, bumitaw ka na. Magpahinga ka na. Huwag ka na lumaban. That's why we cannot give special favors to people because of standing. Bukod sa posibleng kaharaping kaso sa DOJ, may 3 impeachment complaint pa laban kay VP Sara na nakabinbin sa Kamara. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte. Tagal! Puro nakabinbin. Utangin ng buhay ito. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino. Banateros ay hindi hihinto, sa tungkulin di mabibigo. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Positibo ang usapan, negatibo babanatan. Handang gawin mga tungkulin para sa ikauunlad ng bayan. Mga mali ay itatama para imulat mga kapwa. Sa bulok na sistema, ang Banateros ay handang makipagera. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Banateros ay hindi magigiba.